Miru Systems Demo, automated counting machine schedule at ang mungkahing pagsasapubliko ng Certificate of Candidacy online ng mga aspirants sa susunod na halalan. Yan ang ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Sa inyo pong pag-aaral, kumusta po ang performance ng mga bagong election machines mula po sa Miru Systems? Ano po yung mga bagong features dito? Opo, naging napakaganda po ng performance at ito nga po, ginagamit ngayon sa kasalukuyan po. Kami nasa Rizal College of Batangas po, no? At sa init po ng panahon na to ay gumana po flawlessly ang ating demonstration machine ng bagong HCM. Pinasubok nga po natin sa mga guro, sa mga mag-aaral at ilang opisyalis ng pamahalaan dito at tuwan-tuwa po sila sa paggagana at maayos na sistema ng bagong makina. Maaari niyo po bang ilarawan sa ating mga kababayan yung mga pagkakaiba nito mula sa lumang vote counting machines ng mga nakaraang halalan? Gaano po ninyo sinisiguro ang kalidad at saka pinaka-importante yung reliability nito? Tama po, ano? Una po sa lahat, naging napakabilis po ng pagbasa ng ating makina, 200 millimeters per second kumpara dun sa dati na 70 millimeters per second lamang po. Ikalawa, ang kagandahan po dito kung sa dating mga makina, yung PICOS at VCM, ay pagpasok po ng ating balota, hindi natin alam kung paano binilang ang ating boto except sa resibo. Dito po may malaking screen kung saan ang botante pa lamang po, pagpasok niya ng balota, makikita niya ang imahe mismo ng balota at ang pagkakasuma kung paano binilang yung kanyang balota. Bukod pa sa hawak niyang mas malaking resibo. So importante po ay hindi uuwi nang hindi niya alam kung paano binasa ang kanyang boto. Ikalawa, yung pong makina po natin, ang features po niya, kung dati umaasa lamang tayo sa isang transparency server, ang COMELEC, ang media, ang iba't ibang political parties ay kumukuha lamang ng resulta sa isang server. Ngayon po sa pamamagitan ng makinang ito, magtatayo po tayo ng 6 na servers kasama ang media, ang COMELEC, ang PPCRB, ang NAMFRED, ang dominant majority party at dominant minority party, kung saan yung server po ng COMELEC naka-mirror sa Department of Information and Communications Technology real-time. Bukod pa po sa i-upload namin na real-time din sa election results website. So ating mga kababayan po, kada presinto, kada pumapasok ang resulta ng halalan ay makikita at sabay-sabay po ito. Ang isa pang pinakamahalagang feature po ng makina nito ay pagkatapos po ng botohan, kami nakapag-imprenta na ng unang 8 election return, nakapag-transmit ng resulta at na-imprenta na rin yung 22 pa na election return. Isa-isang ipapakita sa malaking screen na yan ang bawat balota na binasa ng makina. Sabi nga po ni Chairman Garcia, pwedeng picturean, pwedeng i-video nang sa ganun, mano-mano nating maitara at maikumpara sa resultang hawak na papel, sa resultang na-transmit sa mga servers at higit sa lahat sa resultang makikita sa election results website. So sir, ano lang po, tanong ko lang, ilang minuto or seconds, kunyari pagpasok ng papel, ilang seconds yung aabutin para makita na na-input siya, na-print, tapos yung ilang seconds from there na sinabi nyo maitatransmit kagad yung result? Opo, napakabilis po ng resulta, no? Mula po sa ito, less than 10 seconds po ay nakuha na-feed na ng balota at na-display na po yung resulta ng kada botante po. Makikita niya ng balota niya. At pagkatapos po ng ating tinatawag na close voting, pagkatapos po ng imprenta kagad, nung unang 8 election returns, ay itatransmit na po yung resulta sa presinto na yan ng halalan. Kung naging nung 2022 elections po ay mabilis tayo, asahan din po natin ang parehong kasing bilis. Bakit po? Dahil una, mas maganda po ang telecommunications infrastructure natin at sa lugar na wala pong signal ang mga telco partners natin, gagamit po ang sets o yung transmission provider ng Starlink system po. So makakaasa po tayo sa mas maganda, mas maayos na transmission services. At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, inihayag po ng COMELEC na ang mga bagong makina ay may DRE technology. Ano po ba ito, sir? Tama po, ano? Sa atin pong sa bansa o yung tinatawag natin na in-country voting, tayo po ay gagamit ng balota na nakasanayan natin. Isi-shade po yung bilog. Pero dun sa mga lugar po, halimbawa overseas, na kailangan po kami gumamit ng internet, ngunit hindi po pinapahintulutan ng internet voting doon sa 17 post, gaya ng sa Russia, sa China, dyan po sa Timor-Leste, sa Libya at Myanmar.
tayo po ay gagamit ng parehong makina, ngunit i-activate natin yung DRE o yung Direct Recording Electronic, kung saan touchscreen po. Ang mga boboto po natin ay pipindutin lamang sa screen. Mas madali po to, sanay po tayo dyan sa mga automated teller machines. So yun po ang gagawin natin, dahil doon po sa ibang bansa, mas konti po sila, so maaari pong magamit sa loob ng 30 araw na botohan sa overseas voting in DRE. Compared po dito sa atin, sa isang presinto magsisilbi sa 800 hanggang 1,000 botante, maaari pong hindi natin magamit ang DRE dahil nga po baka magtagal, mahaba-haba ang pila. Kaya po dito sa bansa, tayo po ay gagamit ng OMR o yung optical mark reader na meron pong balota. Sir, ito po, no, kasi nakapag-cover ako ng huling elections eh. Medyo ang problema lagi yung nagkakaroon ng problema dun sa machine. Ito po ba, ilang porsyento po na ito po ay aberya-free? No, or tapos kung halimbawa magkaroon ng problema, meron po bang naka-standby na machine na pwedeng ipalit ka agad doon? Naku, tama po kayo, no? Kada makina po, bukod sa pagiging bago, isa po kasi sa natuklasan naming dahilan sa breakdown po ng makina ay talagang may edad na po yung mga makina natin. Karamihan po sa nagamit ng 2022 elections ay halos 8 taon na po ang edad niyang makina na yan. At para sa isang scanner technology machine ay talaga naman pong lumampas na sa serviceable lifetime. At dahil bago ito, mas mataas po ang porsyento ng reliability nito. At kung sakali man may continuity plan o contingency ang COMELEC, ano ito? Meron po kaming nakahandang pampalit na makina sa bawat munisipyo. Kung sakali man po na hindi kayang resolbahin ng technician na ide-deploy din ng COMELEC sa bawat paaralan, ay agad-agad po papalitan namin ng makina. At para naman po nakahanda rin kung magkakaroon pa ng ibang breakdown, nagtatalaga po ang COMELEC ng technical at repair hub sa bawat probinsya. 82 po ito. Dati po kasi lahat ng makina kailangan dalhin pa sa Santa Rosa para i-repair. Ngayon po hindi naaabot dyan. I-ready na po natin yung kada probinsya. So yung pong pinalitang makina ay agad-agad i-repair para naka-ready rin po ito bilang contingency. Sige, Sir, balikan ko lang sandali itong DRE, no, yung sinabi mo kanina para sa mga OFW po natin sa mga bansang tulad ng China and Russia, no? Ito po ba ay maaari nilang gawin sa kanilang mga telepono, sa kasarili nilang mga gadget, let's say sa iPad or sa mga iPhones nila? Magkaiba po, no? Meron pong 92 Philippine embassies at consulates po sa buong mundo. Yung pong karamihan dyan, around 75 of mga bansa nila na gumamit ng internet voting. Sa internet voting po sa pamamagitan ng telepono, mga laptops, tablets at personal computers, basta meron pong camera yan, maire-rehistro, mai-enroll, magagamit na po sa internet voting. Unfortunately, doon sa mga bansang nabanggit, 17 post po yan, katulad ng Russia, China, Myanmar, Timor-Leste, Libya, hindi po tayo papahintulutan na gumamit sa internet voting dahil sa restrictions. At dahil po dito, magdadala po ang COMELEC ng mga makina sa kanilang mga konsulata at embahada. Kung saan po pwede pong pumunta ang ating kababayan doon sila po gagamit ng mga touchscreen feature po. Hindi kami magpapadala ng balota para makabawas din po ng gasto sa deployment. Touchscreen na boto at sa pamamagitan po na mabibilang natin ang kanilang mga boto. So sir, yung sinasabi nyo rin po na reliability, ano po, yung pagtatransmit po ba ng resulta ay hindi siya hackable? Opo, ganito po ang ginawa ng COMELEC, ano? Meron pong talagang ang feature po ng ating machines. Kahit po yung DRE o yung OMR, by the way, iisang makina lang po yan na may kakayanang gawin pareho. Ina-activate at dine-deactivate lang po natin. Ito po talagang makina ay nakadesenyo para lamang mag-transmit. Hindi po siya capable makatanggap ng kahit anong signal, be it sa internet o ano pang mga peripherals. Ito po ay sinadya, security feature. At the only time po na ikakabit yung kanyang internet dongle o yung gagamit po ng Starlink ay sa puntong magtatransmit po na lamang po yan. Yung pong sa oras ng botohan hanggang sa maimprenta yung 8 election returns ay hindi po nakakabit sa internet yan. At kapit lamang po siya sa punto na magtatransmit. Kahit po doon, mabilis na walang reception capability except po para lang ma-confirm transmission, receive. Hanggang dun lang po yung kaya niyan. So sir, as per the schedule, ilang automated counting machines po ang na-acquire ng COMELEC para sa darating na halalan? At kailan po inaasahang darating at makakumpleto mga ito sa bansa, pati na rin po yung pagtitraining sa ating mga guro?
tayo po ay umuupa lamang. Itong mga bagong makina ay hindi po bibili ng COMELEC. Inuupahan lang ito para garantisadong lahat ay bago, modernong teknolohiya. Hindi babayad ang COMELEC ng warehouse, hindi babayad ng tao magme-maintain at ng pyesa. Higit sa lahat, hindi po kami magbabayad ng insurance premium sa ating GSIS. Mahigit na ang milyon po ang natipid ng COMELEC. Doon po naman sa punto ng yung paghahanda po dito sa ating eleksyon, ang gagawin po natin dito, 110,000 ang inupahan. Ito pong nakaraang buwan ay dumating na yung unang 20 na demonstration machines. Inaasahan po namin na sa buwan na to darating yung unang 200 naman po na kung saan lahat ng hiniling na customization features ng COMELEC ay meron na. At pag ito po ay naaprubahan na sa susunod na buwan, pagdating po ng ating Agosto, darating na ang unang 20,000 machines. Sa susunod na buwan, 30,000 machines hanggang sa tuloy-tuloy na po yan, makumpleto ang 110,000 machines by December 2024. On time pa po tayo, wala po tayong delay. Alright, sa ibang usapin naman po, sir, ano ang reaksyon ng COMELEC sa isang pahayag na dapat daw ay isa publiko online ang mga certificates of candidacy ng sino mang nais sumakbo sa susunod na eleksyon? Alam naman po natin na talagang ang Certificate of Candidacy po ay isang public document talaga po yan. At talaga pong dapat malaman ng mga constituents po ng mga bayan at mga lungsod kasi nga po maaring magsampa ng kaso na tinatawag nating petition for cancellation or denial of due course of COC kung meron pong material misrepresentation doon sa lahat ng allegations including the qualification doon sa COC. Ang ikalawang uri po ng kaso ay petition for disqualification kung ang isang taong tatakbo ay na-adjudge na disqualified na humawak ng pampubliko na posisyon either ng COMELEC o ng ating mga korte o napatunayan po siyang convicted na po siya sa isang krimen na may perpetual disqualification. Ay katlong kaso po, yung petition to declare as nuisance candidate. At lahat po yan ay maisasagawa lang kung meron pong makukuhang kopya ang kababayan natin ng COC. Kaya nga po minungkahi na po ni Chairman Garcia at asahan po natin na baka lumabas po ang resolusyon na talaga pong isa sa publiko, i-upload namin sa aming website ang lahat po ng COC. Nang sa ganun, mapatuloy natin yung makatotohanang pagtakbo, tapat na pangangampanya at higit sa lahat, accessible ang information sa bawat botanteng Pilipino. Sir John, balikan ko lang po yung ating vote counting machine. Sa ginagawa po ngayon sa Indian na demo, so far po ba walang nagkaroon ng konting problema or any glitches? Naku, wala po. At yun nga po sa mga sumusubok, bagamat bawal po ito gawin sa aktual na halalan. Tinuturuan pa po namin yung mga tao na sige po, pakilukot yung balota. Tignan po natin kung babasahin at binabasa pa rin ng makina. At yung part ng security features po, may timing marks po yan. Yan ang sinasabi namin. Kapag yan ay nalagyan ng marka o sinadyaman o hindi sinasadya, ay talagang hindi babasahin ng makina dahil yan ay security feature. Sinubukan din po namin ganito at pinakita natin sa lahat na i-reject ang balota. Kaya po sa ating mga kababayan po, tayo po ay bumoto lamang ng tama doon sa instructions na ginagawa natin. I-shade lamang po yung bilog na nakatapat ng pangalan ng kandidato iboboto nyo. Isa pa po sa pinagmamalaking feature namin dito pagdating sa balota. Kung natatandaan nyo po yung dati nating balota, medyo makapal. Pero pag natagal po na nakadiin yung ating marking pen ay tumatagos po sa kabila yung tinta, bagamat wala naman po magkatapat na bilog at hindi naman po ito magkakaproblema. Pero sa bago po natin na balota, ay less than 100 GSM. In fact, 90 GSM lamang po ito. Ngunit siniguro namin na walang bleed-through, hindi tumatagos po ang tinta. Ano po ang kagandahan, bakit binabaan natin ng GSM? Ayon po sa industriya ng papel sa Pilipinas, kapag ka po ang gagamiting papel ay 100 GSM pataas, kailangan pong i-import na ito mula sa ibang bansa. Pag bumaba po sa 90 GSM, pwede po yan locally. Kaya nga po 90 GSM po tayo para siguraduhin sa Pilipinas po manggagaling ang papel na gagamitin. Okay. Sir, matanong ko lang, ano ba yung difference nito or major difference nito which improved itong machine nito kumpara po dun sa dati naming ginagawa? Kasi di ba dati po ay nagsishade kami, may mga bilog-bilog. Ngayon ganun pa rin po ba? Kasi nakita ko parang may touchscreen din. Meron din po ba siyang touchscreen component? At paano kung accidentally napindot mo yung touchscreen pero hindi mo naman intention? Opo, yung touchscreen component po is casting lamang at manggaganap lamang po ito kapag naisubo na po yung balota. Yung balota po natin sinadya pong halos kahalintulad lamang.
ng mga balota na ginamit natin dati dahil ayon po sa pag-aaral at ayon na rin sa recommendation ng COMELEC Advisory Council at ng iba't ibang stakeholders, pamilyar na po ang ating mga kababayan sa ganitong klase ng balotas. So papatuloy po natin ang disenyong ganyan. Ano lang ang pagkakaiba? Pagkasubo po kasi nung ating balota sa makina, una po yung nabanggit ko kanina, na ilalabas dun sa screen yung binutuhan mo, yung mismong balota para ma-review mo. Bibigyan ka ng pagkakataon na ma-review mo for 20 seconds. At sa pagitan ng 20 seconds na yan, lang sa ang bubutuhan. Kung sakaling hindi ka umabot sa 12, sasabihin sa'yo ng makina na undervote ka, meron ka pang kulang. Kung ilan man yon. So pwede mong ibalik po yun, i-reject mo na para makumpleto mo. At kung sakali naman pong sapat na ang iyong boto, nakita mo, tama na, isa lamang pong gagawin mo, pipindutin mo po yung cast. Ulitin ko po, yung pong paglabas po ng balota na yan ay tatagal lamang ng 20 seconds, sapat para ma-review ng botante at ma-i-cast o ma-i-reject yung balota ayon po sa kanyang preference. Okay, Director Rex, pagka kunyari sabi mo, once you pinakain mo na yung iyong balota at makikita mo ito yung mga binoto, di ba? Paano kung nakita ko, ay, nagkamali pala ako? Pwede ko bang palitan? Naku, unfortunately po talagang hindi po natin maaring palitan ang ating boto dahil ang balota po ay isa lamang ang naka-allocate kada botante. Unless po ang problema po yung mismong balota o yung makina, dun lamang po magkaroon ng pagkakataong papalitan ng ating mga balota. Pero kung ang nagkamali pa ay botante, paumanhin po, isa lamang pong balota ang ibibigay kada botante po at kailangan pong ingatan natin, wala pong pagkakataon para palitan yung inyong naboto except yung nabanggit ko po kanina, kinulang dun sa 12 senador, hindi na kumpleto, yun lamang po may pagkakataon dagdagan para makumpleto po at mabuo yung 12 senador na bobotohan. Yun. Sige sir, mensahe niyo na lang po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, lalo-lalo na kung ongoing pa rin po ba ang registration. Kasi nakikita po namin sa inyo na excited po kayo dito. So kaming mga botante, excited na rin bumoto. Opo, maraming salamat po. Una po sa ating registration, tuloy-tuloy pa po hanggang September 30 po tayo, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa iba't ibang tanggapan ng COMELEC. Meron po kaming Register Anywhere program sites. Sa mall po yan, puntahan nyo po at kahit saan po kayo boboto, pwede kayong pumunta dyan ng hindi na kailangan umuwi pa sa inyong mga nayon at probinsya. Kami na po ang bahalang magdala ng inyong datos sa bayan ninyo at makakasiguro po kayo kung kwalipikado kayo, magiging rehistradong botante po kayo dyan. At higit sa lahat po sa ating mga overseas Filipinos, halos 15 million na po yata kayo sa ibang bansa. Ngunit maliit po ang bahagdan na nagpaparehistro sa amin. Para po makagamit at makasama kayo sa internet voting, kayo po ay kailangan magparehistro. Napakadali na po, lalo na ating mga marino at seafarers. Makakaboto kayo kahit nasa barko kayo pa sa may signal ng internet. At bilang paghuli po, samahan ninyo po ang COMELEC sa aming paghahanda para sa halalan. Ni-livestream po namin ang ginagawa sa Korea ng mga makina. Patuloy po namin gagawin yan sa susunod na batch. At pagdating ng mga makina dito sa Pilipinas, makakaasa rin po kayo na bubuksan namin ang pinto ng warehouse. Ila-livestream namin ang lahat ng testing, ang lahat ng customization at lahat ng configuration sa pagnanais namin ng bawat Pilipino ay makasama sa paghahanda sa ating halalan. Maraming salamat po. Yan, okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Lodianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.